Hi guys, it's 4 a.m. and we're here at Terminal 3 and we're going to Iloilo. Nakagard pa, kagigising lang namin. Nakapag-online check-in na kami and wala naman kaming baggage. So dire-diretso na kami dito sa gate namin. Your ID. Dito na kami sa waiting area and natin na lang namin ma-announce yung boarding gate. Una kasing mag-flight sila Alex and kasabay ko sila Ann tsaka si Tita Malu. And marami kaming mga pasero din nakasabay din ngayon. Kaya nag-atay din sila ng boarding gate. For the vlog. Ito na yung mga kasama ko, si Tita and si Ann. Finally, boarding time and makakapag-travel na ulit. Nung last na alis namin, nung 2020 pa, and ito yung mga katabi ko, si Tita and si Ann. And yung travel namin to Iloilo from Manila is 1 hour lang siya. Finally, landed safely in Iloilo. Welcome to Iloilo! Since wala naman kaming check-in baggage, diretso na kami sa labas. Since naghihintay sila Ayan doon, tsaka sila Tito sa amin. Nauna kasi silang dumating and mag-grab na lang kami papunta doon sa Airbnb na pinabook ni Kin. So around 20 to 30 minutes lang siya from the airport. Ito na kami sa Airbnb na pinabook ni Kin and ang ganda ng bahay nila. Very tropical vibes. So, ito yung Airbnb na pinabook ni Kin. Nasa second floor tayo. And meron siyang 3 bedrooms. So, kasya dito up to 12 to 13 persons. And then, pagbaba natin dito sa second floor, nakikita mo naman dyan yung living area. Then, nandyan, meron silang board games, may video, okay. And then, dito naman sa dining area, sa right side niya, makikita mo yung lanay with mini koi pond. And then, may mga aquariums din sila dito. Perfect for bonding. Ito pala yung snacks na binigay sa amin ng host namin, si Miss Ara. Yan, masarap yung dip na ginawa niya and yung baguette. This is our day 1 in Iloilo. And habang natin namin sila Kin, magsi-city tour muna tayo. Treat ni Tita Malu. Joke lang. Ito yung business park area nila dito and napansin namin ang linis din talaga dito sa Iloilo. Ito pala yung service namin. Si tour guide namin si Kuya. And yan, 7 lang kami sa van. First destination namin is sa Garin Farm. Welcome to Garin Farm. Yan yung mga rates nila. May entrance fee. Ibo, no? American Pigeon. Farm to. Ay, parang alam niya lahat. Meron dito mga farm animals. Yan, paakit kami dito sa pinakatuktok. And, ayan, may kainan din pala dito. Sabi nila 480 steps daw paakyat. So, good luck sa amin. Oh, yan pa lang yung 480 steps. And, ando na si Ayan, tsaka si Miggy. Yan, kami di kami maglalakad dyan. So, ang init. Ayun na silang dalawa. Yung naka-blue and purple. Yan yung 480 steps nila. Paakyat dun sa pinakataas. Yan, try kong akyatin yon yung 480 steps. And, dito na ako sa first stage. Hindi ko na videohan yan. Tapos ko na yan and papahinga lang ako kasi mabilis akong hingalin pag sa mga hagdan. Tingnan natin kung makakaya ko siyang akyatin. O, yan, tapos ko na yung second stage. Yan, ito yung meron dito. And try ko akyatin naman to. Ayan, tapos na ako sa third stage and ito yung meron dito. Yan, since pilgrimage nga siya. Ayan, may waiting shed. Kung mag-rest. And yan, try kong akyatin yung fourth. Yan, tapos ko na yung pang fourth and pang fifth. So meron pa yata akong dalawa. Ay, apat pa pala yun. Mahingal-hingal lang ako. Ayan, tapos ko na to. And meron pa akong tatlo. Konti na lang. Last na lang to. Diyos ko, kapagod. Hulas na sis.
Grabe, pawis na ako. Sa dulo daw nito, andyan daw liwanag, sabi niyan. Kaya konti na lang. Actually, di pa rin ako makapaniwala. Biro mo, naakyat ko yan. 480 steps and alauna talaga to ng hapon. Ako, si Ayan and si Miggy, kami yung nag-attempt na umakyat dyan and sila nag-golf cart sila paakyat dito sa taas. Pa rin tinatawag nilang heaven on earth. Bago tayo pumasok sa heaven, dadan daw tayo ng tunnel and ito yung tinatawag nilang dark meditation tunnel. Ito daw yung last place where you could repent your sins to finally enter heaven and see God. So for me, worth it talaga yung pag-akyat ko ng 480 steps and bilad na bilad ako sa araw. Hindi ba kayo makita kung anong meron sa taas? Tingnan mo yung sinasabi nilang heaven, ay mo talagang worth it yung inakyat mo. Grabe, sobrang puti dito. Halos di ko na nga makita kasi para akong bulag. Kasi syempre galing kang itim sa dark tunnel and then pagpasok mo puting-puti. Pagbilad mo sa araw, tsaka pag-akyat mo ng 480 steps, ayan, all worth it yan. Walang paki kahit hulas na yung mukha namin. Sobrang pawis na pawis kami dyan and actually wala na yung makeup ko din dahil nga sobrang init din nung time na to. Punta kayo ng Iloilo, don't forget to visit this one, yung Garin Farm. Ma-experience nyo rin to, guys. After namin ni Andon, bumaba na rin kami since magla-lunch din kami. And dito na rin kami kumain sa Garin Farm. Masarap yung food nila. Nag-order lang kami ng chicken, yung daing nila na bangus, and sandwiches. And then na-try din namin yung mango shake nila. Yung food nila dito and yung mango pudding na binibenta nila, yun masarap din yun. Nagustuhan namin siya. After Garin Farm, pupunta naman kami sa next destination namin, doon sa Iloilo City Tour. So, see you on my next videos. Thank you for watching. Bye! After Garin Farm, this is our next stop, Santo Tomas de Villanueva Parish Church, or also known as Miagao Church. Located siya dito sa Miagao, Iloilo, and it was declared as UNESCO World Heritage Site. Naglit lang kami dito since marami pa kaming pupuntahan na kasama sa city tour and siguro na nga nasa 20 yun. Actually, hindi namin napuntahan na lahat. And here's our third stop, San Nicolas de Tolentino Church in Guimbal, Iloilo, or ito yung Guimbal Church. It's also one of the oldest church in the country and yan, isa rin to sa pupuntahan ninyo kapag nag-avail kayo ng mga city tour nila. Ito yung plaza ng Guimbal. So yan, saglit lang din kami dito kasi sobrang init na rin. And then next, dito kami sa may Molo Mansion or also known as Yusay Consing Mansion. So actually sa tapat niya, andun din yung Molo Church. And may mga katabi siyang mga mini cafe. So dito namin na-try din yung Molo soup nila. Kung gusto nyo i-try yung authentic molo soup or authentic na pansit molo, you should try Kap Ising. Sinabi sa amin ng mga taga Iloilo or yung mga locals nila. Sa tapat ng Molo Mansion, andyan naman yung Molo Church. Actually, ito na yung last na napuntahan namin. Hindi namin siya napuntahan lahat since na rin sa oras and mainit na rin. Namin umuwi para makapag-rest kasi mag-dinner pa kami kasama sila Kin. Recommended kapag magsi-city tour kayo, mag-start kayo ng early morning para mapuntahan nyo halos lahat. So, yun lang. After namin mag-city tour, dumating na rin si Kin kasama yung kids niya and dito kami yung nag-dinner sa may Beng Seafood Paluto. Malapit lang to sa Festive Walk and few minutes away lang to sa Airbnb na tinuluyan namin. Order sila ng food, meron silang in-order na oysters, may inasal, meron ding fish. Pansin namin, ang dami namin dyan, ang daming in-order din. Pero mura yung food nila dito sa Iloilo. Yun lang naman, after namin mag-dinner, umuwi na rin kami since kailangan mag-prep. The following day, yun yung birthday celebration ni Kendra. So, kaya kami nasa Iloilo since atin nga kami ng 7th birthday ni Kendra. Yun yung baby girl ni Kin. So, yun lang guys. Don't forget to follow and share and see you on my next videos. Thank you for watching. Bye!